iba't ibang sitwasyon ng kababaihan dito sa atin eh. Dahil sa mga asawa nila, meron binubugbog, meron naman na palamunin ng asawa at mabisyo. Stress ang aabutin ng isang babae sa lalaki. Hindi naman po lahat ng lalaki ganyan. Tingnan mo itong nanay ni Anton. Binuntis lang ang lalaki at iniwan. Ganyan talaga ang mga lalaki. Napagsamantala. Teka, Aling Janet. Ito ay narinig ko lang din sa mga chismis, ha? Ito po ba na dati kayong nag-live-in ni Kapitan? Pero naghiwalay kayo? Resosto mo ka talaga, ano? Matagal na tinabunan ng lupa ang bagay na yun, kaya huwag mo lang hukayin. Pumasok na tayo, Anton. Makalipas pa nga ang mga araw. Nabulabog ako nang makarinig na ingay mula sa bahay ni Aling Janet. Kaagad akong bumangon para mag-usisa at nakita ko si Elsa na umiiyak habang galit na inaaway si Aling Janet. Nandun din si Kapitan at nag-aawat sa dalawang babae. Nakita ko rin si Anton na hinihila si Aling Janet papasok sa loob ng bahay. Dari-dari akong lumapit sa kanila ng mga oras na yun. Gusto ko lang yata dyan sa Tijuana, restaurant na. Kasalanan mo kung bakit ako nakunan. Ang akala ko ba magaling ka manghihilot? Ha? Imbes na maging maayos sa palagayan ng anak ko, mas napahamak pa siya dahil sa'yo! Ay, Elsa, huwag mong isisi sa akin ang nangyari sa pinagbubuntis mo, ha? Talagang mahina ng kapit ng bata mong ginilot kita. Di ba? Sinabihan pa kita na hindi na ako nakasisigurado kung maging maayos ang anak mo dahil mahina din ang tibok ng puso niya. Ay, nako, tama na nga yan eh. Itigil na yan. Kalagtarin mong babae ng paalis dito sa bahay ko. Sinisira mo ako sa mga tao. Ano ba't tingin mo sa akin, ha? Ilang dekada na ako manghihilot at wala pang nakunan. Ikaw pa lang. Pinayuhan kita na pumunta sa doktor para mabigyan ka ng gamot na pampakapit, di ba? Pinatay mo ang anak ko. Kumanda ka sa akin, matanda ka. Gaganti ako sa'yo.